Si Juan Tamad, isa sa mga pinakasikat na tauhan sa ating kwentong bayan. Inilalarawan daw niya ang ugali ng ilang mga Pinoy na papetiks-petik sa buhay. Pero ngayon, mag-iibang anyo na si Juan Tamad. Dahil isang karakter na sumasalamin sa positibong katangian ng mga Pinoy ang ating makikilala. Introducing Juan Tapat. Base sa pinakahuling survey ng Reader's Digest noong 2007, isang sikat na international magazine, pang-5 ang Maynila sa most honest cities in the world. At ngayong buwan, nagsulputan din ang mga balita tungkol sa mga honest Pinoy. Nagpamalas ng katapatan matapos siyang isolay na pulot niya na bag. Isa na sa kanila si Mang Jaime, 9 na taong kutsero sa Rizal Park. Yan po yung mga bayani natin ng 18th century. Minsan din siyang instant tour guide sa kanyang mga pasahero sakay ng tapat niyang alagang si Rapido. Ang kinikitang 200 piso kada araw, bitin daw bilang panustos sa kanyang pamilya. Pero hindi pa rin nasilaw si Mang Jaime sa malaking halaga ng salaping kanyang natagpuan. Sumakay sila dito sa akin, yung 4 na France. Inikot ko hanggang doon sa may dulo. Pagbaba nila, hindi ko akalain may naiwan pala sila sa baba ng sasakyan ko. Nung nakita ko, binokran ko, nakita ko maraming pera. Takot ako kasi sa talambuhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaking pera. Agad-agad daw hinabol ni Mang Jaime ang French national at inabot ang naiwang bag na naglalaman ng 4,000 euros o halos 300,000 piso. Sobrang tuwa nila, niyakap ako. Nagpasalamat lang sa akin. Sa ipinakitang katapatan, ginawaran si Mang Jaime ng kauna-unahang dangal ng Rizal Park Award. Kaya naman ang National Parks Development Committee sa pangunguna ni Executive Director Juliet Villegas, ipinagmamalaki natin ito, yung ganitong pag-uugali na ang Pilipinas ay makikilala hindi lamang sa magagandang lugar o mga tourist spots dito sa atin, bukod doon, yung ugali natin. Ito yung mga good news na sinasabi natin, na kailangan gumawa tayo ng mabuti at susuklian tayo ng mabuti rin. Pag nagtanim ka ng maganda, maganda rin ang aanihin mo. Bukod kay Mang Jaime, isa pang honest Pinoy ang kinilala namin. Ang 29 anyos na airport janitor na si Ronald Gadayan. Sa Norzagaray, Bulacan pa nakatira itong si Ronald. Kaya ang kinikitang 12,000 pesos kada buwan ay halos napupunta lang daw sa pamasahe. At kakarampot lang daw ang natitira para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi rin nagpasilaw sa tukso itong si Ronald. Naghari ang kanyang katapatan ng isang pasahero ang nakaiwan ng bag na naglalaman ng pera at mga alahas na nagkakahalagang higit sa 2 milyong piso. Sa aking paglilinis, nag-boarding na po yung papuntang Cebu, flight Cebu. Wala na po siyang tao, tinawag na po. Meron pong isang naiwan na isang shoulder bag. Inisip ko, sa pasahero talaga yon. Mag-alas 3 pasado na, mga 3:30 na. Tumawag ng flight steward. Sabi ko, ma'am, kanina pa po yung bag na yan. Agad dinala ang naiwang bag sa Lost and Found Department ng airport. At nang ma-check ito, ay laking gulat nila sa laman nito. Isang businessman daw sa Cebu ang may-ari ng bag. Si Ronald, pinarangalan ng Manila International Airport Authority sa ipinakitang katapatan. Proud naman sa kanya sa ginawa niya sa pagsauli ng pera. At mabait po si Gadayan. Nag-ootik po siya para sa pamilya niya. Iniisip niya yung pamilya niya. Ayon kay Ronald, walang katumbas na halaga ang pagiging isang matapat na Pilipino. Kahit na naghihirap ako, alam kong kailangan ko ang pera kasi sabi ko hindi, mali yun. Sabi ko kung hindi ko naman pinaghirapan yung pera na yun eh. Sa pangit naman yung gagasin mo hindi sa tsaka hindi ko kayang ipakain yung hindi sa akin, tsaka galing po sa masama. Hindi ko kayang ipakain sa mga pamilya ko. Tuloy-tuloy lang ang paghahanap namin sa iba pang mga Juan Tapat. Dito sa Navotas, aming natagpuan ang kakaibang tindahan, ang Honesty Store, isang proyekto ng grupo ng kabataan dito. Ang
Ang kakaiba kasi rito, walang tindero o tinderang nakabantay dahil ikaw mismo ang kukuha ng gusto mong bilhin. Ikaw rin mismo ang mag-iiwan ng bayad at kukuha ng sukli sa kaha. Hindi po namin purpose na kumita po ng pera sa pamamagitan po ng honesty store. Kundi po ipakita na may mga tapat po na tao na kayang magbayad na kahit walang nakabantay sa kanila. Upang matesting ang honesty system na ito, nag-install kami ng mga hidden camera sa paligid. Sa ilang oras naming pagmamatyag, ito ang naging resulta. Based naman po dun sa na-observe namin, kanina po, may mga bumili, wala naman po nangumit, okay lang po yung nakuha namin, sakto lang po, 25 pesos. Ang aming Operation Juan Tapat, dinala naman namin sa terminal ng jeep sa Cubao, kung saan nag-install din kami ng mga hidden camera. Kinausap namin ang mga taga-sukli sa terminal na sa unang 10 tao na magbabayad ng perang papel ay sadyain ang pagbibigay ng labis na sukli. Ano kaya ang mangyayari? Si Lola, matapos mabilang ang sukli, agad na binalik ang sobra. Ang babaeng ito, honest din sa kanyang natanggap na sobrang sukli. Sinali ko yung barya kasi mahirap ng manlamang ng kapwa ngayon. Tsaka yun kasi ako binalaki ng parents ko, parang dapat po maging tapat po tayo. Gayon din ang lalaking ito. May ilan din namang hindi nagsauli ng sobrang sukli. Ang resulta ng aming social experiment, 6 sa 10 tao ang nagbalik ng labis na sukli. At tunay lang ito na mas marami pa rin ang Pinoy na tapat. May nakapagsabi na honesty is the best policy at pagdating dito, tayong mga Pinoy, number 1. Kaya move over, Juan Tamad! Dahil bumibida na ngayon sa puso't isipan nating mga Pinoy si Juan Tapat.